Ang gabing tinawag ng sarili kong ina na basura ang pamana ng yumao kong lolo, naramdaman ko ang matinding hiya. Sa harap mismo ng mga bisita pagkatapos ng libing, itinapon niya sa basurahan ang lumang passbook ni Lolo Roberto. Tinawan lang niya ito, walang utang na loob. Ganyan niya trinato ang taong nagbigay sa kanya ng bubong at pagkain sa loob ng mahabang panahon. Buong buhay ni Lolo, siya ang naging matibay na haligi ng tahanan. Nagtrabaho, nag-impok, nagpalaki ng pamilya. Pero sa huli, tinuring lang siyang ulyanin. Isang matandang wala ng pakinabang na hinihintay na lang nilang mawala para maibenta ang lupa. Pero nagkamali sila ng kinalaban. Hindi nila alam na ang tinatawag nilang basura ay ang susi sa isang lihim na yaman. Isang passbook na naglalaman ng 100 milyong piso. Ang inakala nilang mahina at ulyanin na matanda, siya pala ang may hawak ng huling alas. Ngayon, hindi ako mananahimik. Babawiin ko ang dangal ng aking lolo. Ipapakita ko sa kanila na ang katotohanan ay marunong maghintay at ang karma ay hindi natutulog. Kung naranasan nyo na ring maitsapwera sa sarili nyong pamilya, mag-subscribe at i-share ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood ngayon? Kwentuhan mo ako. Kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Isang kwento ng pamilya, ng pagtataksil, at ng hustisya. Hayaan ninyong magpakilala muna ako. Ako si Elena, 31 taong gulang. Simple lang ang buhay ko. Nagtatrabaho ako bilang isang paralegal sa isang maliit na opisina sa Maynila. Hindi kalakihan ang sahod. Ang sasakyan ko ay luma na. 12 taon na ang tanda nito. Tuwing lumiliko ako pakaliwa, tumutunog ito na parang balyena na humihingi ng saklolo. Pero masaya naman ako. Sanay ako sa simpleng buhay. Pero ang pamilya ko, iba sila. Para sa kanila, ang pagiging simple ay isang kasalanan. Ang libing ay ginanap noong Martes. Ang aking lolo, si Lolo Roberto, pumanaw siya sa edad na 89. Nakatira siya sa isang lumang farmhouse sa Laguna. Alam niyo yung klase ng bahay sa probinsya. Malaki ang beranda, presko ang hangin, at ang mga palayan ay abot tanaw hanggang sa dulo ng horisonte. Ang aking ina na si Cora. Gusto niyang paniwalain ang lahat na walang iniwang yaman si Lolo. Sabi niya, isa lang itong matandang mahirap na namuhay ng tahimik sa probinsya. Walang pera. Walang halaga. Yan ang gusto niyang isipin ng mga tao, ang seremonya ng libing. Nakakalungkot, hindi dahil sa pagpanaw ni Lolo, kundi dahil sa lamig ng pakikitungo ng pamilya ko. Kilala niyo naman siguro ang mga libing sa atin, di ba? Maingay, puno ng kwentuhan, may sugalan sa labas, may nagkakape, may nagiiyakan. Pero ang libing ni Lolo, parang isang corporate event, parang meeting sa opisina. Si Nanay Cora ang nag-ayos ng lahat. At alam niyo naman si Nanay, para sa kanya, ang pag-iyak ay kahinaan. Ang emosyon ay abala lang, kaya't inayos niya ang lahat ng mabilisan. 30 minuto para sa misa, 45 minuto para sa merienda. Tapos, uwian na. Bawal tumambay, bawal ang mahabang kwentuhan. Ang pagkain, in-order niya sa isang catering na tinipid ang lasa. Ang spaghetti ay matabang, ang tinapay ay luma. Kung buhay lang ang lola ko, siguradong babangon niyon sa hukay para lang pagalitan si Nanay. May pamantayan si Lola. Pero si Nanay Cora? Wala. Dumating ang kuya ko, si Kuya Rico. 40 minuto siyang late. Suot ang isang barong na mas mahal pa yata sa kotse ko. Sabi niya, mahirap daw ang parking. Ang totoo, ang bakuran ng farm ni Lolo ay kasinlaki ng football field. Pero syempre, si Rico iyon. Maraming reklamo. Wala man lang bahid ng lungkot sa mukha niya. Niyakap niya si Nanay, nakipagkamay sa ilang bisita. Pagkatapos noon, nakadikit na ang mata niya sa kanyang cellphone. Siguro tinitignan na naman niya ang kanyang mga investment. Mahilig magyabang si Rico tungkol sa pera. Tumayo ako sa isang sulok. Pinapanood ko silang dalawa, si Nanay at si Kuya. Ang galing nilang umarte, para silang nasa entablado, nagpapanggap na nalulungkot. Pero alam ko ang totoo. At naisip ko si Lolo Roberto. Si Lolo ay isang accountant sa loob ng 40 taon.
Magaling siya sa numero. Kaya niyang tignan ang isang libro ng kwenta at makita ang mga kwentong hindi nakikita ng iba. Mahilig din siya sa chess. Tinuruan niya akong maglaro noong 7 taong gulang pa lang ako. Doon kami madalas sa malaking beranda. May pitsel ng malamig na sagot gulaman sa tabi namin habang pinapawisan kami sa init ng hapon. Laging sinasabi ni Lolo sa akin, "Elena, sa chess, hindi mahalaga kung gaano karaming piyesa ang nakuha mo. Ang mahalaga ay ang posisyong ginawa mo, ang mga patibong na inilatag mo, at ang pasensya na hintayin ang kalaban na magkamali." Ang paborito niyang kasabihan ay ito, "Ang katotohanan ay matiyaga, kaya nitong maghintay ng mas matagal kaysa sa anumang kasinungalingan." Noon, hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero ngayon, naiintindihan ko na. 2 linggo bago siya namatay, dinalaw ko siya sa farm. Mahina na siya noon. Ang katawan niya ay bumibigay na. Pero ang kanyang mga mata, matalas pa rin. Buhay na buhay. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Nagulat ako sa lakas niya. Hinila niya ako palapit. Ang boses niya ay halos pabulong na lang, pero bawat salita ay malinaw. Sabi niya, "Ang passbook, ang libro ng chess. Ikaw lang, Elena. Ikaw lang ang makakaalam. Ipangako mo sa akin." Nangako ako. Kahit hindi ko naiintindihan, nangako ako dahil mahal ko siya. Balik sa araw ng libing, pagkatapos ng seremonya, nagtipon ng pamilya sa loob ng lumang bahay. Agad na naglakad-lakad si Nanay Cora sa mga kwarto. Nagsalita siya tungkol sa pagbebenta ng lupa. Pinag-uusapan nila ni Kuya Rico ang mga potential buyer. Kinakalculate na nila ang presyo ng bawat metro kwadrado. Imagine ninyo iyon? Hindi pa lumalamig ang bangkay ng tatay niya, pero pera na agad ang iniisip niya. Tumango-tango lang si Rico, nagbibigay ng suhestyon kung paano mapapataas ang presyo. Halatang pinag-usapan na nila ito noon pa. Siguro habang buhay pa si Lolo. Dahan-dahan akong umalis. Pumunta ako sa study room ni Lolo. Ito ay isang maliit na kwarto na puno ng mga libro. Amoy lumang papel at amoy tabako. Kahit 20 taon nang tumigil sa paninigarilyo si Lolo, nandoon pa rin ang amoy. Agad kong nakita ang libro. Ang libro ng chess. Strategic Endgame. Iyon ang paborito niya. Ilang daang beses naming pinag-aralan ang mga tira sa librong iyon. Kinuha ko ito mula sa estante. Pero may mali. Mabigat. Masyadong mabigat para sa isang libro. Binuksan ko ito at tumigil ang tibok ng puso ko. Ang mga pahina sa loob ay kinutkot. Hollowed out. May butas sa gitna. At sa loob nito, may nakatagong isang lumang passbook. Ang pabalat ay gawa sa leather na luma na at punit-punit sa gilid. Mukhang galing pa ito sa panahon ng mga Kastila. Mukhang antique. Dinala ko ito sa sala. Na-curious ako. Gusto kong ipakita sa pamilya ang nadiskubre ko. Akala ko matutuwa sila. Akala ko magiging alaala ito ni Lolo. Pero iyon ang malaki kong pagkakamali. Nakita agad ni Nanay Cora ang hawak ko bago pa ako makapagsalita. Ang reaksyon niya, mabilis. Masyadong mabilis. At matalim. Tinawid niya ang kwarto sa 3 hakbang lang. Hinablot niya ang passbook mula sa mga kamay ko. Halos hindi niya ito tinignan. At dire-diretso niya itong itinapon sa basurahan sa kusina. "Basura!" sigaw niya. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Mga lumang account na hindi na nag-e-exist. Dapat ibinaon na yan kasama niya sa hukay. "Huwag mong kalkalin ang mga gamit niya, Elena. Bastos iyan." Tumawa si Kuya Rico mula sa sofa. Isang tawang nakakainsulto. "Ikaw talaga, Elena," sabi niya. "Masyado kang sentimental. Wala nang halaga yan." Nagkatinginan silang dalawa, si Nanay at si Kuya. Sandali lang. Halos hindi mapapansin, pero nakita ko. Nagtrabaho ako ng 8 taon sa law firm. Nakita ko na ang tinging iyon dati. Yun ang tingin ng 2 tao na may tinatagong sekreto. Yun ang tingin ng mga taong natatakot na may makadiskubre ng baho nila. Bakit sila nagagalit? Kung basura lang yon, bakit kailangang galit na galit si Nanay? Bakit hindi niya lang ito binaliwala? Bakit kailangan niyang itapon agad? At bakit? Bakit parang takot sila? Naisip ko ulit si Lolo. Ang matalas niyang mata. Ang bilin niya sa akin. "Ikaw lang, Elena.
Si Lolo ay isang accountant. Hindi siya nagkakamali sa mga dokumento. Kung itinago niya ang passbook na yon sa loob ng isang libro at sinabi niya sa akin lang, may dahilan. May malalim na dahilan. Ang mga tao ay nagagalit lang kapag may tinatago sila. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit sa isip ko ang nangyari. Alas 5 ng umaga, nakabuo ako ng desisyon. Babalik ako sa farmhouse. Ang passbook na yon ay nasa basurahan pa rin. At aalamin ko kung bakit gustong-gusto ng nanay ko na ibaon ito sa limot. Kakalkalin ko ang basura kung kinakailangan. Dahil naramdaman ko sa kaibuturan ng puso ko na ito na ang simula ng endgame ni Lolo. Habang nagmamaneho ako pabalik sa farm bago magbukang liwayway, pinili kong huwag buksan ang radyo. Kailangan ko ng katahimikan. Kailangan kong mag-isip. Ang tanging naririnig ko lang ay ang tunog ng gulong sa kalsada at ang tibok ng sarili kong puso. Sa katahimikang iyon, bumalik sa isip ko ang imahe ni Lolo Roberto. Maraming sinasabi ang mga tao tungkol sa kanya. Sabi ng mga kapitbahay, siya ay isang tahimik na matanda. Sabi naman ng nanay ko, si Nanay Cora, siya ay ulyanin na. Isang matandang wala na sa sarili at kailangan ng alagaan na parang bata. Pero mali sila, maling-mali sila. Si Lolo Roberto ay hindi lang basta matanda. Siya ay isang accountant sa loob ng 40 taon. Sanay siya sa paghahanap ng mga nawawalang sentimo. Sanay siya sa pagbabalanse ng mga libro. Nakikita niya ang mga detalye na pinalalagpas ng iba. Kung may mali sa kwenta, kahit 5 sentimos lang, mahahanap at mahahanap niya ito. At higit sa lahat, siya ay isang manlalaro ng chess. Isang magaling na manlalaro. Tandang-tanda ko pa noong 7 taong gulang ako. Doon kami madalas sa malaking beranda ng farmhouse. Nakaupo kami sa magkabilang dulo ng maliit na mesa. Sa gitna namin ay ang chessboard. Sa gilid, may pitsel ng malamig na tubig at platito ng biskwit. Ang init ng panahon sa Laguna ay tumatagaktak sa aming mga noo. Pero si Lolo? Hindi siya naiinitan. Nakapako ang tingin niya sa mga piyesa. Lagi niyang sinasabi sa akin, Elena, apo, makinig kang mabuti. Ang chess ay hindi tungkol sa kung ilang piyesa ang nakain mo. Hindi ito tungkol sa pagiging mabilis. Titingin siya sa akin ng diretso sa mata. Tungkol ito sa posisyon, sabi niya. Tungkol ito sa mga patibong na inilatag mo ng dahan-dahan. Kailangan mong magkaroon ng pasensya. Hayaan mong ang kalaban mo ang gumawa ng pagkakamali. Hayaan mong isipin nilang nananalo sila hanggang sa huli na ang lahat para sa kanila. At ang paborito niyang linya na hinding-hindi ko makakalimutan, ang katotohanan ay matiyaga. Kaya nitong maghintay, mas matagal kaysa sa anumang kasinungalingan. Noong bata pa ako, akala ko ay tungkol lang ito sa laro. Akala ko ay tinuturuan niya lang ako kung paano manalo sa chess. Pero ngayon ko lang na-realize. Tinuturuan niya ako kung paano mabuhay at tinuturuan niya ako kung paano lumaban. 2 linggo bago siya namatay, dinalaw ko siya sa farmhouse. Ibang-iba na ang itsura niya noon. Ang katawan niya ay mahina na. Ang balat niya ay kulubot at manipis na parang papel. Halos hindi na siya makabangon sa kama. Ang kwarto ay amoy gamot at lumang kahoy. Pero nung lumapit ako sa kanya, nagulat ako. Ang kanyang mga mata. Yung mga mata niyang kulay kape. Matalas pa rin. Nakatutok. Buhay na buhay. Wala akong nakitang senyales ng pagkaulyanin na laging sinasabi ni Nanay Cora at Kuya Rico. Hinawakan niya ang kamay ko, ang higpit ng hawak niya. Parang may gusto siyang ipasa na lakas sa akin. Hinila niya ako palapit sa kanya para walang ibang makarinig. Ang boses niya ay halos hangin na lang, paos at hirap, pero bawat salita ay may diin. Ang passbook, bulong niya sa akin. Yung libro ng chess sa study room. Kumunot ang noo ko. Hindi ko naintindihan agad. Nagpatuloy siya. Ikaw lang, Elena. Ikaw lang ang makakaalam. Ipangako mo sa akin. Huwag mong sasabihin sa kanila. Nangangako po ako, Lolo, sagot ko, kahit nalilito ako. Tumango siya ng dahan-dahan at nakita ko ang kapayapaan sa mukha niya. Parang nakabitaw na siya ng isang mabigat na dalahin. Pagkatapos ng libing, nang makita ko ang reaksyon ng nanay ko sa passbook na iyon, doon ko lang naintindihan. Ang galit ni Nanay Cora.
Ang pagmamadali niyang itapon ito sa basurahan. Ang pagtitinginan nila ni Kuya Rico. Natakot sila. Bakit ka matatakot sa isang lumang passbook na walang laman? Bakit ka magagalit sa isang basura kung wala itong halaga? Habang nagmamaneho ako pabalik sa farmhouse sa dilim ng madaling araw, napagtanto ko ang lahat. Si Lolo Roberto ay hindi ulyanin. Hindi siya nalilito. Alam niya ang ginagawa niya. Sa loob ng maraming taon, habang tinatrato siya ng pamilya ko na parang isang walang kwentang matanda, habang pinapaniwala nila ang lahat na wala na siya sa sarili, siya ay nagmamasid. Siya ay nagkalkula. Siya ay naghihintay. Gaya ng itinuro niya sa akin sa chess, hindi siya umatake agad. Hinayaan niyang maging kampante ang kalaban. Hinayaan niyang isipin ni nanay at kuya na nananalo na sila. Hinayaan niyang isipin nila na hawak na nila ang leeg niya. Pero sa likod ng lahat ng iyon, naglatag siya ng patibong. Ang passbook na itinago sa loob ng libro ng chess. Ang librong Strategic Endgame. Hindi aksidente ang pagpili niya sa librong iyon. Ito ang endgame niya. Ito ang huling tira niya. At ako? Ako ang piyesa na pinili niyang igalaw. Si Nanay Cora ay masyadong tiwala sa sarili. Masyado siyang sigurista. Akala niya, dahil patay na si Lolo, tapos na ang laro. Akala niya nabaon na sa lupa ang lahat ng sikreto. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Nakalimutan niya na ang tatay niya ay isang accountant na hindi nagpapalampas ng discrepancy. At nakalimutan niya na may isang apo na pinalaki sa prinsipyo ng katotohanan. Ako si Elena. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang sagot. Malapit na ako sa farmhouse. Nakikita ko na ang gate. Walang ibang kotse. Walang tao. Tulog pa ang mundo. Si Lolo Roberto ay hindi gumagawa ng bagay ng walang dahilan. Hindi siya nagtatago ng passbook sa loob ng libro at bumubulong ng mga tagubilin kung wala itong halaga. At ang nanay ko, hindi siya nagtatapon ng bagay sa basurahan nang may ganoong katinding galit maliban na lang kung siya ay natatakot. Bumaba ako ng kotse. Ang hangin ay malamig. Tahimik ang paligid. Pumasok ako sa bahay gamit ang spare key na laging tinatago ni Lolo sa ilalim ng paso sa beranda. Pumasok ako sa kusina. Nandoon pa rin ang basurahan. Huminga ako ng malalim. Lolo, bulong ko sa hangin. Nandito na ako. Tatapusin natin ang laban na sinimulan mo. Sinuong ko ang basura. Kinalkal ko ang mga dumi. Alam kong mukha akong baliw. Isang babaeng may pinag-aralan, nakaluhod sa sahig ng kusina, naghahalungkat sa basura ng 5:00 ng umaga. Pero hindi ko ito ginagawa para sa pera. Ginagawa ko ito para sa sagot. Ginagawa ko ito para sa pangako. At higit sa lahat, ginagawa ko ito dahil alam kong sa chess, ang pinakamagandang tira ay yung hindi nakikita ng kalaban hanggang sa huli na ang lahat. Nahanap ko ang passbook. At sa loob nito, nahanap ko ang katotohanan. Si Lolo ay hindi naglaro para manalo sa simula. Naglaro siya para manalo sa huli. At ngayon, ako na ang titira para sa kanya. Checkmate, nanay. 5:00 ng umaga. Madilim pa ang langit. Tahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig ko lang ay ang huni ng mga kuliglig sa labas ng bintana ng aking apartment. Pero ang isip ko ay gising na gising. Hindi ako dinalaw ng antok noong gabing iyon. Kahit anong pikit ko, nakikita ko pa rin ang mukha ng nanay ko. Ang galit sa mga mata niya. Ang paraan ng paghablot niya sa lumang passbook na yon. At ang paraan ng pagtapon niya nito sa basurahan na parang napapaso ang mga kamay niya. Bakit? Paulit-ulit na tanong sa utak ko. Bakit siya takot na takot? Si Lolo Roberto ay isang accountant. 40 taon siyang nagtrabaho sa pagbabalanse ng pera. Siya ay isang tao na naniniwala sa ayos, sa sistema, sa detalye. Hindi siya nag-iiwan ng mga bagay ng basta-basta. At lalong hindi siya nagtatago ng isang bagay sa loob ng paborito niyang libro kung wala itong halaga. Bumangon ako, naghilamos, nagsuot ng jacket, at kinuha ang susi ng aking lumang kotse. Kailangan kong bumalik sa Laguna. Kailangan kong bumalik sa farmhouse. Ang biyahe papunta sa probinsya ay inabot ng 2 oras. Wala halos kasabay sa kalsada. Madilim pa ang highway. Pinili kong huwag buksan ng radyo. Gusto kong mag-isip.
Gusto kong alalahanin ang bawat kilos ni Lolo noong huling beses kaming nagkita. Si Lolo Roberto ay parang isang grandmaster sa chess. Pasensyoso, matalino, at palaging nakatingin sa hinaharap. Hindi siya gumagawa ng tira ng walang dahilan. Kung sinabi niyang, "Ikaw lang, Elena," ibig sabihin, may alam siya na hindi alam ng iba. At may pinoprotektahan siya. Nakarating ako sa farmhouse nang magsimulang sumilip ang araw sa silangan. Ang langit ay kulay ube at ginto. Ang ganda ng view ng palayan, payapa. Parang walang nangyaring gulo dito noong isang araw. Walang ibang kotse sa bakuran. Wala pa ang caretaker. Wala sila Nanay Cora at Kuya Rico. Mabuti. Ito ang gusto ko, ayokong may makakita sa akin. Ginamit ko ang spare key na tinatago ni Lolo sa ilalim ng ikatlong baitang ng hagdan sa beranda. Alam ko kung nasaan ito dahil ako ang madalas na kasama niya. Pinihit ko ang susi. Bumukas ang pinto ng may kaunting langit-ngit. Ang loob ng bahay ay tahimik. Amoy luma. Amoy alaala. Para bang pinipigilan ng bahay ang paghinga nito. Dumiretso ako sa kusina. Hindi ako nagbukas ng ilaw para hindi mahalata sa labas. Ginamit ko lang ang flashlight ng cellphone ko. Nandoon pa rin ang basurahan. Sa ilalim ng lababo. Kung saan ito iniwan ni Nanay kahapon. Huminga ako ng malalim. "Patawarin niyo ako, Lolo," bulong ko. "Pero kailangan ko itong gawin." Hinila ko ang itim na plastic bag mula sa basurahan. Inilapag ko ito sa sahig at nagsimula akong maghalungkat. Isipin niyo ako, isang babaeng may pinag-aralan, nakaayos. Pero heto ako, nakaluhod sa sahig ng kusina, nakasubsob ang kamay sa basura ng 5:30 ng umaga. Para akong isang pusa na naghahanap ng tira-tira. Kung makikita ako ng boss ko sa law firm, siguradong pagtatawanan niya ako. Kung makikita ako ng therapist ko, marami siyang itatanong. Pero alam kong matutuwa si Lolo. Matutuwa siya dahil hindi ako sumuko. Matutuwa siya dahil naghahanap ako ng sagot. Ang laman ng basurahan ay halo-halo. Mga tirang pagkain mula sa libing, ban ng kape, mga gusot na tissue na ginamit ng mga bisita. Mga platong papel na may sarsa ng spaghetti, ang baho, malagkit. Pero hindi ako tumigil. Inisa-isa ko ang laman. Nasa ilalim ito. Natatakpan ng mga basang tissue at balat ng prutas. Ang passbook. Hinugot ko ito. Pinunasan ko gamit ang laylayan ng damit ko. Ang dumi. Pero buo pa rin. Tinitigan ko ito sa ilaw ng aking flashlight. Ang pabalat ay gawa sa leather na kulay kayumanggi. Luma na. May mga gasgas sa gilid. Mukha itong passbook noong dekada 60 o 70. Yung mga panahon na sinusulat pa ng kamay ang balanse. Kaya siguro tinawag itong basura ng nanay ko. Sa tingin niya, antigo na ito. Walang silbi sa modernong panahon. Pero nang buksan ko ito, may napansin akong kakaiba. Ang account number na nakasulat sa loob. Hindi ito tugma sa itsura ng lumang pabalat. Ang format ng numero, masyadong mahaba, masyadong moderno. Maraming digits. Ganito ang format ng mga account number sa bangko ngayon, hindi noong panahon ng kopong-kopong. At doon ko nakita ang papel. May nakasingit na maliit na papel sa pagitan ng pabalat at ng mga pahina. Nakatupi ito ng napakaliit. Halos hindi mo mapapansin kung hindi ka magsisiyasat ng mabuti. Kinuha ko ang papel. Dahan-dahan ko itong binuklat. Ang tibok ng puso ko ay bumilis. Dug, dug, dug. Dug, ito ang sulat kamay ni Lolo. Walang duda. Kahit nanginginig na ang penmanship niya dahil sa edad, kilalang-kilala ko ang mga letra niya. Binasa ko ang nakasulat at nanindig ang balahibo ko sa batok. Account number 77412289. At sa ibaba nito, may maikling mensahe. Hindi nila alam ang tungkol sa account na ito. Hingin mo ang buong history ng transaksyon. Huwag kang magtitiwala sa pamilya, kahit kanino sa kanila. Ikaw lang, Elena. Binasa ko ito ng 3 beses. Huwag kang magtitiwala sa pamilya. Ibig sabihin, si Nanay Cora, si Kuya Rico, ang sarili niyang manugang, ang sarili niyang apo. Naglilihim si Lolo sa kanila, itinago niya ito. At ako lang ang pinagkatiwalaan niya para hanapin ito. Napaupo ako sa sahig ng kusina. Hawak ang maruming passbook sa isang kamay at ang mensahe ni Lolo sa kabila. Biglang naging malinaw ang lahat.
Ang passbook na ito ay hindi basura. Ito ay isang armas. Ito ay isang ebidensya. Si Lolo ay sadyang gumamit ng lumang pabalat ng passbook para dayain ang paningin nila nanay. Alam niyang kung makikita nila ang isang bagong passbook, kukunin nila agad ang pera. Alam niyang mukhang pera sila. Kaya binalot niya ang katotohanan sa isang lumang balat. Ang talino mo, Lolo. Ang talino mo talaga. Agad akong kumilos. Ang mga taon ko sa pagtatrabaho sa law firm ay nagturo sa akin ng isang mahalagang leksyon. Ang dokumento ay pwedeng mawala, pwedeng masunog, pwedeng punitin, pwedeng itapon sa basurahan ng nanay mo. Pero ang digital copy ay panghabang buhay. Inilabas ko ang cellphone ko. Kinuhanan ko ng litrato ang lahat, ang pabalat ng passbook, ang bawat pahina sa loob, ang account number, at higit sa lahat, ang sulat kamay ni Lolo. Ang kanyang babala. In-upload ko agad ang mga litrato sa cloud storage. Siniguro kong may backup sa email ko. At sinend ko pa ito sa isang secret folder sa laptop ko. Ngayon, kahit anong mangyari sa pisikal na passbook na ito, hawak ko na ang impormasyon. Hindi na nila ito mabubura. Tumayo ako at pinagpag ang dumi sa tuhod ko. Inilagay ko ang passbook sa pinakaligtas na bulsa ng bag ko. Lumabas ako ng farmhouse habang tuluyan ng sumisikat ang araw. Ang liwanag ay tumatama sa mukha ko. Pero sa loob-loob ko, may namumuong bagyo. Nagmamaneho ako pabalik ng Maynila na puno ng tanong ang isip ko. Kung itinago ito ni Lolo, magkano ang laman nito? Bakit kailangan niyang magtago sa sarili niyang pamilya? At ano ang ginawa ni nanay at kuya para mawalan ng tiwala si Lolo ng ganito? Ang tanging alam ko lang, tama ang hinala ko. May tinatago sila. At natatakot sila. Ngayong hawak ko na ang susi, oras na para buksan ang pinto na pilit nilang isinasara. Bukas na bukas din. Maglilive ako sa trabaho, pupunta ako sa bangko, at aalamin ko kung ano ang iniwan ni Lolo para sa akin. Humanda kayo, nanay. Humanda ka, Rico, dahil ang apo na tinawag niyong sentimental at walang alam ay gising na. At hawak ko na ang katotohanan. Nakauwi ako sa apartment ko na bitbit ang passbook. Nakatago ito sa pinakaligtas na bahagi ng aking bag. Ang isip ko ay punong-puno ng tanong. Pero hindi ko na kailangang maghintay ng matagal para sa sagot. Dahil nagsimula nang tumunog ang telepono ko. Ang unang tawag ay dumating ng 10:00 ng umaga, si Nanay Cora. Nagulat ako. Bihira akong tawagan ni nanay maliban na lang kung may iuutos siya o may kailangan siyang pera. Pero sa pagkakataong ito, iba ang boses niya. Ang boses niya ay malambing. Masyadong malambing. Parang boses ng isang ina na nag-aalala sa kanyang anak. Pero kilala ko ang nanay ko. Alam ko kung kailan siya umaarte. Sabi niya sa akin, "Elena, anak, kumusta ka na? Tumatawag lang ako para kamustahin ka matapos ang libing kahapon. Alam kong mabigat ito para sa atin lahat." Nanahimik lang ako. Hinintay ko ang susunod niyang sasabihin. Alam kong may kasunod pa iyon. Hindi siya tatawag para lang mga musta. At tama nga ako. Biglang nag-iba ang tono niya. Naging seryoso. Pero nagpapanggap pa rin na nagmamalasakit. "Nga pala anak," sabi niya. "Wala ka namang kinuha sa farmhouse, hindi ba? Kasi kailangan nating i-inventory ang lahat ng gamit doon. Lahat ng nandoon ay pag-aari na ng estate ngayon bago natin ibenta." Nagsinungaling ako ng walang kurap. Kailangan kong maging matalino. Sinabi ko sa kanya, "Wala po, Nay. Kumuha lang ako ng isang lumang libro ng chess para lang may remembrance ako kay Lolo." Tumigil siya sandali sa kabilang linya. Naramdaman ko ang pag-iisip niya. Naramdaman ko ang pagkakalkula niya. Siguro iniisip niya kung dapat ba siyang maghinala sa isang lumang libro. Tapos, huminga siya ng maluwag. "Mabuti naman," sabi niya, "ayos lang yan. Pero Elena, huwag ka nang maghahalungkat sa mga gamit niya, ha? May mga bagay na mas mabuting iwanan na lang." At dito na niya sinimulan ang pagkukwento ng kasinungalingan. Ang script na kabisadong-kabisado niya. Sabi niya, "Alam mo naman ang lolo mo, hindi na siya maayos noong mga huling taon niya.
Ulyanin na siya. Ang isip niya ay humihina na. Minsan hindi na niya alam kung ano ang totoo at kung ano ang imahinasyon lang. Kaya kung may makita ka mang mga papel o sulat, huwag mo na lang pansinin. Gawa-gawa lang iyon ng matandang nalilito. Hindi ako sumagot. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na, sinungaling ka, Nay. Dahil 2 linggo lang ang nakakaraan, tinignan ako ni Lolo sa mata. Malinaw ang isip niya. Detalyado ang bilin niya. Ang passbook, ang libro ng chess, ang babala tungkol sa inyo. Iyon ba ang ulyanin? Iyon ba ang nalilito? Hindi iyong kilos ng isang matandang nawawala sa sarili. Iyon ay kilos ng isang taong may plano. Isang taong alam ang ginagawa niya. Natapos ang tawag ni Nanay, pero hindi pa tapos ang palabas. Ang pangalawang tawag ay dumating ng 7:00 ng gabi. Si Kuya Rico. Muntik ko nang mabitawan ang cellphone ko sa gulat. Si Kuya Rico? Ang kapatid kong hindi ako kinakausap maliban na lang kung Pasko? Ang huling beses na kusang loob siyang tumawag sa akin ay 3 taon na ang nakakaraan. Tinanong niya kung nasa akin pa ba ang golf clubs ni tatay. Nasa akin pa noon. Kinuha niya. At hindi ko na nakita ang mga golf club na yon kailanman. Pero ngayon, heto siya. Tumatawag para manggamusta. "Hey, Elena!" sabi niya. Ang boses niya ay presko. Masyadong casual. Parang magkaibigan lang kami na nagkwentuhan kahapon. Nabanggit ni Mommy na nagtatanong ka daw tungkol sa mga gamit ni Lolo. Gusto lang kitang i-check kung okay ka lang. "Ayos lang ako, Kuya," sagot ko. "Nagpo-proseso lang ng pagluluksa." Humuni siya sa kabilang linya. Yung tunog na parang nakikisimpatya. Tapos, dahan-dahan niyang ipinasok ang sadya niya. "Alam mo naman, di ba?" sabi niya, "na wala naman talagang iniwan si Lolo? Yung farmhouse lang at ilang lumang muwebles. Nag-usap na kami ni Mommy. Siya na ang bahala sa pagbebenta. Ako naman ang bahala sa mga papeles ng lupa. Hindi mo na kailangang intindihin ang mga iyon. Huwag ka nang magpapagod." At doon ko nakumpirma ang lahat. Napakalinaw ng hatian nila. Si Nanay Cora kukunin ng pera. Si Kuya Rico kukunin ng lupa. At si Elena? Si Elena ay walang makukuha. Inaasahan nila na tatanggapin ko lang ito. Inaasahan nila na hindi ako magtatanong. Inaasahan nila na maniniwala ako na mahirap lang si Lolo. Ang huling sinabi ni Rico bago ibaba ang telepono ay tumatak sa akin. "Hayaan mo na lang, Elena. Alam mo naman si Mommy. Huwag ka nang makipagtalo. Hindi sulit ang sakit ng ulo." Pagkababa ko ng telepono, naupo ako sa sofa ng aking maliit na apartment. Tinitigan ko ang orasan. Tumawag si Nanay ng 10:00. Tumawag si Kuya ng 7:00. 9 na oras ang pagitan. Halatang halata. Planado. Koordinado. Para silang nagche-check ng attendance. Sinisiguro nila na pareho ang kwento nila. Sinisiguro nila na naniniwala ako sa kasinungalingan nila na ulyanin si Lolo. Bakit sila mag-aabala na tawagan ako ng ganito kung wala silang tinatago? Bakit kailangan nilang ipagdiinan na ulyanin si Lolo kung wala silang kinakatakutan sa mga sinabi ni Lolo? Natatakot sila. Takot na takot sila. Kinuha ko ang aking notebook. Ang trabaho ko sa law firm ay nagturo sa akin ng isang mahalagang bagay. Ang alaala ay kumukupas, pero ang dokumento ay nananatili. Isinulat ko ang lahat, bawat salita, bawat oras. Ang tono ng boses nila, ang mga eksaktong linyang binitawan nila. "Huwag ka nang maghahalungkat," sabi ni Nanay. "Wala naman talagang iniwan si Lolo," sabi ni Kuya. Tiningnan ko ulit ang passbook, ang sulat ni Lolo, ang account number na masyadong moderno para sa lumang pabalat. Bukas na bukas din ay mag-a-absent ako sa trabaho. Magpa-file ako ng personal leave. Wala akong pakialam kung magalit ang boss ko. Pupunta ako sa bangko na yon. Pupunta ako sa Millbrook. Aalamin ko kung ano ang itinago ni Lolo. Aalamin ko kung bakit nanginginig sa takot ang nanay at kapatid ko. Gusto nilang ibaon sa limot ang katotohanan? Pwes, ako ang huhukay nito. At hihilahin ko ang lahat ng baho nila papunta sa liwanag. Kinabukasan, nagpaalam ako sa trabaho. Sinabi ko sa boss ko na may emergency sa pamilya. Hindi naman ako nagsisinungaling. Dahil para sa akin, ang paghahanap ng katotohanan tungkol sa dangal ni Lolo ay isang emergency. Mabuti na lang at pinayagan ako.
Isa sa mga benepisyo ng hindi pag-a-absent ng matagal ay hindi ka na tinatanong kapag kailangan mo ng pahinga. Ang biyahe papunta sa bangko ay inabot ng 2 oras. Ang bangko na ito, ang First Regional Savings, ay luma na. Matagal na itong nabili ng isang mas malaking bangko sa Maynila, pero ang main branch nila sa probinsya ng Lipa ay nanatiling nakatayo. Alam niyo yung klase ng lugar na parang huminto ang oras? Ganon sa Lipa. Isang traffic light lang ang gumagana. May isang maliit na karinderya sa tapat ng bangko na siguro ay nagtitinda ng parehong lomi at kapeng barako mula pa noong 1970s. Pumasok ako sa bangko ng 9:15 ng umaga. Dala-dala ko ang lahat. Ang aking ID, ang death certificate ni Lolo Roberto, ang mga papeles na nagpapatunay na ako ay apo niya, at syempre, ang lumang passbook na nakuha ko sa basurahan. Wala akong ini-expect na malaki. Siguro, baka may ilang libong piso na naiwan. Baka pambayad lang sa kuryente. O baka naman tama si Nanay Cora. Baka wala talaga itong laman. Baka nagsasayang lang ako ng oras at gasolina. Pero kailangan kong malaman. Kailangan kong makasigurado. Lumapit ako sa counter. Ang teller ay isang batang babae. Mukhang bago pa lang siya sa trabaho. Nakangiti siya, magalang. "Magandang umaga po, ma'am," bati niya sa akin. "Ano pong maipaglilingkod ko?" Inabot ko sa kanya ang passbook. Kinuha niya ito. Tiningnan niya ang pabalat na luma at punit-punit. May halong kuryosidad sa mukha niya. Siguro nagtataka siya kung bakit may nagdala ng ganitong kalumang passbook. Binuksan niya ito, tiningnan ang account number, at nagsimula siyang mag-type sa kanyang computer. Tick, tack, tick, tack. Hinintay ko ang resulta, biglang nawala ang ngiti sa labi niya. Huminto ang mga daliri niya sa keyboard. Lumapit siya sa monitor ng computer. Naningkit ang mga mata niya. Parang may nakita siyang multo sa screen. "Ma'am," sabi niya, pero mahina na ang boses niya. "Sandali lang po ha." Tumayo siya agad. Hindi na niya ako tiningnan ulit. Nagmamadali siyang pumunta sa likod ng opisina. Nakita ko siyang may kinausap sa telepono. Bumubulong siya. Panay ang tingin niya sa direksyon ko habang may kausap sa kabilang linya. Kinabahan ako. Bakit ganoon ang reaksyon niya? May mali ba? Peke ba ang passbook? Baka isipin nila na scammer ako? Lumipas ang 5 minuto, 10 minuto, 20 minuto. Nakaupo lang ako sa lobby. Ang lamig ng aircon. Pero pinapawisan ako ng malamig. Tinitignan ko ang orasan sa dingding. Tick, tack, tick, tack. Nagsimula na akong makaramdam ng hiya. Siguro nga tama si nanay. Siguro nga nababaliw na ako. Nagbiyahe ako ng 2 oras para lang mapahiya sa bangko. Baka pagtawanan nila ako. Baka sabihin nila, "Ma'am, wala pong laman ito. Umuwi na kayo." Sa tagal ng paghihintay ko, nakausap ko na pati ang security guard. Si Manong Guard. Nalaman ko na ang buong talambuhay niya. Ang pangalan niya ay Carl. Nagtitraining daw siya para sa fun run. Bawal daw siya kumain ng kanin kasi pinag-diet siya ng misis niya. Nakakatawa, di ba? Nasa gitna ako ng matinding kaba, pero nakikinig ako sa kwento ng diet ng gwardya. Pero siguro kailangan ko yon para hindi ako himatayin sa kaba. Biglang bumukas ang pinto ng opisina sa likod. Lumabas ang isang lalaki. Matangkad, may katandaan na. Puti na ang buhok sa may sentido. Nakasuot siya ng mamahaling suit na kulay abo. Ang mukha niya, propesyonal. Walang emosyon. Yung klase ng mukha na sanay sa malalaking halaga ng pera. Lumapit siya sa akin. "Miss Elena?" tanong niya. Tumayo ako. "Opo, ako po." "Ako po si Hinong Castillo," pakilala niya. "Ako ang regional manager ng bangkong ito. Maaari po ba kayong sumama sa akin sa pribado kong opisina?" Lalong kumabog ang dibdib ko. Regional manager? Bakit kailangan pa ng manager para sa isang lumang passbook? Sumunod ako sa kanya. Pumasok kami sa isang tahimik na kwarto. Ang mga dingding ay gawa sa kahoy. Ang upuan ay gawa sa leather. Amoy mayaman ang kwartong ito. Umupo siya sa kanyang lamesa. Hawak niya ang passbook ni Lolo. Napansin ko ang isang bagay. Ang mga kamay ni Hinong Castillo, nanginginig. Bahagya lang, pero nanginginig. Tiningnan niya ang passbook na parang ito ay isang bombang sasabog anumang oras. Huminga siya ng malalim.
Tinanggal niya ang kanyang salamin at tumingin siya sa akin ng diretso. Miss Elena, panimula niya. Maingat ang boses niya. Ang account na ito ay naka-flag sa aming sistema. Naramdaman ko na parang nahulog ang tiyan ko sa sahig. Flagged? Tanong ko. Ang boses ko ay halos hindi lumabas. Ibig sabihin po ba, may problema? May ginawa po ba akong masama? Ang salitang flagged ay walang magandang ibig sabihin. Sa bangko, ang ibig sabihin nito ay investigasyon, pulis, problema. Pero umiling si Ginoong Castillo. Hindi po, mabilis niyang sagot. Wala kayong ginawang masama. Sumandal siya sa upuan niya. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Naka-flag ito dahil sa kasaysayan ng account, paliwanag niya. Tumigil siya sandali. Parang tinitimbang niya kung paano sasabihin ang susunod na balita. Miss Elena, kailangan ninyong malaman ito. Ang account na ito, hindi ito luma. Kahit na luma ang itsura ng passbook, ang account na ito ay binuksan noong 2010 lamang. Nanlaki ang mata ko. 2010? Sinadya ng lolo ninyo na gamitin ang vintage na pabalat na ito. Patuloy ni Ginoong Castillo. Para itago ito, para magmukha itong walang kwenta, para walang magka-interes na buksan ito. Ito ay isang special savings instrument na may compound interest, dagdag niya. Wala itong galaw sa loob ng 14 na taon. Kumuha siya ng isang maliit na papel. Kumuha siya ng ballpen. Nagsulat siya ng isang numero. Binaligtad niya ang papel at dahan-dahan itong inislide sa ibabaw ng mesa papunta sa akin. Ito po ang kasalukuyang balanse ng account, sabi niya. Tiningnan ko ang papel. Tinitigan ko ang numero. Napakurap ako. Akala ko na mamalikmata lang ako. May mga koma. May mga zero. 2,000,000, 100,000, 48 piso. Napahawak ako sa bibig ko. May lumabas na tunog sa lalamunan ko. Halahok ng gulat, iyak at tawa. 2,000,000. Ang lolo ko, si Lolo Roberto na laging nakasuot ng lumang sando, si Lolo na nagtitipid sa kuryente, si Lolo na tinawag nilang pulubi, ay may tinatagong 2,000,000 piso na hindi alam ng kahit sino. Nanginig ang buong katawan ko. Kailangan ko ng tubig. Kailangan ko ng hangin. Inalok ako ni Ginoong Castillo ng tubig. Nanginginig ang kamay ko nang abutin ko ang baso. Pero hindi pa tapos si Ginoong Castillo. Akala ko ay magko-congratulate siya sa akin, pero mas lalong naging seryoso ang mukha niya. Miss Elena, sabi niya sa mahinang boses, may isa pa po kayong dapat malaman. Binaba niya ang tingin niya sa computer screen. Noong taong 2015, may nagtangkang mag-access sa account na ito. Napatingin ako sa kanya. Po, sino? May dumating dito, kwento niya. May dala silang power of attorney, mga dokumento na nagsasabing pinapayagan sila ni Roberto Gross na kunin ang pera. May pirma ng lolo ninyo. Pero, tumigil siya. Ang verification system namin ay nag-alert. Nakita namin na may inconsistencies. Ang pirma, hindi tugma sa record namin. Peke ang dokumento. Dahil doon, hinarang namin ang transaksyon. Hindi nila nakuha ang pera. At nalog ang attempt na iyon sa security system namin. Nanuyo ang lalamunan ko. Alam ko na ang sagot, pero kailangan ko pa ring itanong. Sino po? Tanong ko, kahit nanginginig ang boses ko. Sino po ang sumubok na kumuha ng pera? Tiningnan ni Ginoong Castillo ang papel sa harap niya. Ang pangalan po na nakalagay sa report, sabi niya, ay Corazon Gross. Napatulala ako. Corazon, ang nanay ko. Kamag-anak niyo po ba siya? Tanong ng manager. Tumango ako ng dahan-dahan. Nanay ko po. Ang nanay niyo po, sabi ni Ginoong Castillo ng diretso, ay sinubukang nakawin ang perang ito 9 na taon na ang nakakaraan. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng kwarto. Ang katahimikan ay nakabibingi. Hindi lang pala basta tinatago ni Lolo ang pera. Pinoprotektahan niya ito mula sa isang magnanakaw. At ang magnanakaw na iyon ay nasa loob mismo ng pamamahay namin. 100,000,000. 100,000,000 piso. Paulit-ulit na umeko ang numerong iyon sa utak ko. Parang sirang plaka, parang isang panaginip na ayaw magising. Nakaupo ako sa leather na upuan sa opisina ni Ginoong Castillo. Ang lamig ng aircon ay tumatagos sa buto ko. Pero ang pawis sa noo ko ay tuloy-tuloy sa pagtulo. Kinuha ko ang baso ng tubig.
Ininom ko ito ng isang lagukan. Kailangan kong kumalma. Kailangan kong magising. Ginoong Castillo, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig pa rin. Sigurado po ba kayo? 100 milyon? Ang lolo Roberto ko, namumuhay siya na parang isang kahig, isang tuka. Ang suot niya ay laging lumang sando. Ang tsinelas niya ay pudpod na. Paanong hindi ako makatapos ng sasabihin? Hindi ko ma-reconcile ang imahe ng lolo ko sa halagang nakasulat sa papel. Tumango si Ginoong Castillo. Ang mukha niya ay puno ng awa at respeto. Miss Elena, sabi niya, ang lolo ninyo ay isang matalinong tao, matalino sa pera, at mas matalino sa buhay. Nagpatawag pa si Ginoong Castillo ng ibang tao. Dumating ang isang babae mula sa Security Division. Dumating din ang isang abogado ng bangko. Naglatag sila ng mga dokumento sa mesa. Kailangan ninyong makita ang buong kwento, sabi ni Ginoong Castillo. Dahil ang perang ito, ang 100 milyong ito, ay ang natira na lang. Kumunot ang noo ko. Anong ibig niyong sabihin na natira na lang? Huminga ng malalim ang manager. Binuksan niya ang isang folder. Nagkaroon kami ng investigasyon, paliwanag niya. Noong sinubukan ng nanay ninyo na kunin ang pera noong 2015, nag-trigger ito ng malalim na pagsusuri sa lahat ng accounts ni Roberto Gross. Hindi lang dito sa bangko namin, kundi pati na rin sa ibang bangko kung saan siya may assets. At doon, unti-unting nabuo ang isang napakapangit na larawan. Isang larawan ng kasakiman. Isang larawan ng pagtataksil ng sariling kadugo. Si Lolo Roberto ay may minanang yaman mula pa sa mga magulang niya noong 1995. Mga lupain sa probinsya na naibenta. Mga investments na lumago sa loob ng maraming taon dahil sa galing niya sa accounting. Noong 2009, nang namatay ang tatay ko, naiwan si Lolo na mag-isa. Si Nanay Cora ang tumayong tagapag-alaga niya. Ang akala ng lahat, si Nanay ay isang mabuting manugang. Ang akala ng lahat, inaalagaan niya si Lolo dahil sa pagmamahal. Pero mali. Nakita ni Nanay Cora ang mga libro ng kwenta ni Lolo. Nakita niya ang yaman. Mula 2010 hanggang 2015, turo ni Ginoong Castillo sa isang graph, nakita namin ang systematic na paglipat ng pera, paunti-unti. Withdrawal dito, transfer doon. Kunwari ay pambayad sa ospital, kunwari ay pampaayos ng bahay. Ginamit ng nanay ninyo ang peking power of attorney. Patuloy niya. Ginaya niya ang pirma ng lolo ninyo. Magaling siya. Halos hindi mahalata, pero hindi sapat para lokohin ang isang accountant. Magkano? Tanong ko. Magkano ang nakuha niya? Tumingin si Ginoong Castillo sa akin, diretso sa mata. Sa loob ng 5 taon, sabi niya, tinatayang nasa 80 milyong piso ang nawala sa mga account ng lolo ninyo. 80 milyong piso. Napahawak ako sa dibdib ko, ang nanay ko. Ang nanay ko na laging nagrereklamo na wala kaming pera. Ang nanay ko na laging humihingi sa akin ng pambayad sa kuryente. Siya pala ay nakaupo sa 80 milyong piso na ninakaw niya sa sarili niyang biyenan. Pero bakit? Tanong ko. Naluluha na ako sa galit. Bakit hindi lumaban si Lolo? Bakit hindi siya nagsumbong sa pulis? Bakit hinayaan niya lang ito? Umiling ang babae mula sa Security Division. Hindi niya hinayaan, ma'am. Sinubukan niyang lumaban. Ipinakita nila sa akin ang isang lumang record. Ang problema, paliwanag ni Ginoong Castillo, ay naging biktima ang lolo ninyo ng isang masakit na estratehiya. Pinalabas ng nanay ninyo na siya ay ulyanin, na may demensya siya, na nawawala na siya sa sarili. Naalala ko ang mga sinasabi ni nanay sa mga kapitbahay. Hay nako, si tatay, kung ano-ano na ang sinasabi. Pasensya na kayo, matanda na kasi, nag-iimbento na ng kwento. Iyon pala ang plano niya. Sinira niya ang kredibilidad ni Lolo. Para kapag nagsumbong si Lolo na ninanakawan siya, walang maniniwala. Iisipin lang ng mga tao na guni-guni lang iyon ng isang matandang luko-luko. Nakulong si Lolo sa sarili niyang pamamahay. Ninanakawan siya sa harap ng mukha niya at wala siyang magawa dahil walang nakikinig sa kanya. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na kaya niyang gawin, sabi ni Ginoong Castillo.
Ang boses niya ay puno ng paghanga. Itinago niya ang natitira. Noong 2010, nang ma-realize ni Lolo ang nangyayari, lihim niyang binuksan ang account na ito. Inilipat niya ang natitirang 100 milyon dito. Ito ang kanyang lifeboat. Ito ang kanyang insurance policy. Ginamit niya ang lumang pabalat ng passbook para itago ito. Alam niyang kung makikita ni Cora ang isang bagong passbook, hahalughugin niya ito. Pero ang isang lumang passbook na mukhang basura, hindi iyon papansinin ng isang taong mukhang pera. Ang talino, ang galing. Ito ang huling tira niya sa chess game laban sa babaeng umubos sa kabuhayan niya. May isa pa po, dagdag ni Ginoong Castillo. Noong 2019, nag-file ng formal complaint ang lolo ninyo sa fraud department namin. Sinabi niya na ninanakawan siya ng manugang niya. Pero hindi kami makakilos noon dahil kulang sa ebidensya. At dahil nga sa medical record niya na nagsasabing ulyanin siya. Inabot ni Castillo ang passbook sa akin. Sabi ng lolo ninyo noon, darating ang araw na may magpapatunay ng sinasabi niya. Sabi niya, may isang tao na tatapos ng laban para sa kanya. Tinitigan ko ang passbook sa mga kamay ko. Ngayon ko lang naintindihan ang bigat ng ibinigay sa akin ni Lolo. Hindi lang ito pera, ito ay hustisya. Ito ay ebidensya na hindi siya baliw. Ito ay patunay na tama siya sa lahat ng panahon. Si Lolo ay hindi sumuko. Hindi siya nagpatalo sa lungkot o sa kawalan ng pag-asa. Sa halip, ginugol niya ang huling 9 na taon ng buhay niya sa paghahanda. Nag-ipon siya ng lakas. Nagtago siya ng alas. At inilagay niya ang susi sa kamay ng nag-iisang tao na pinagkakatiwalaan niya. Tumayo ako. Pinunasan ko ang mga luha sa pisngi ko. Hindi na ito luha ng kalungkutan, luha na ito ng determinasyon. Ginoong Castillo, sabi ko ng matatag. Ano po ang kailangan nating gawin? Kinuha ng manager ang telepono niya. Miss Elena, sabi niya, kailangan nating tawagan ang aming security head. At sa tingin ko, kailangan na nating idamay ang mga pulis. Ang account na ito ay matibay na ebidensya ng seryosong financial crime. Tumango ako. Gawin niyo po, sabi ko. Gawin niyo ang lahat. Pumunta ako dito sa bangko na ang ine-expect ko lang ay sagot. Baka ilang libong piso, baka closure. Pero ang nahanap ko ay 100 milyong piso. At ang patunay na ang nanay ko ay isang magnanakaw. Sa wakas ay may naniniwala na kay Lolo. At sigurado ako, sa kung saan man siya naroroon ngayon, nakangiti ang Lolo Roberto ko dahil alam niyang checkmate na. Kung nandito pa kayo at nakikinig sa kwentong ito, maraming salamat po. Isang malaking pasasalamat mula sa kaibuturan ng puso ko. Pakipindot naman po ang subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe. Ang suporta ninyo ay napakahalaga sa akin. At pangako, ang pinakamagandang parte ng kwentong ito, ang pagbagsak ng mga ganid, ay parating pa lang. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa bangko. 2 detective mula sa Financial Crimes Division. Ang pangalan ng namumuno ay Detective Santos. Isang babaeng nasa 40 anyos, mukhang istrikto, mukhang hindi madadaan sa pakiusap. Nang makita niya ang passbook at ang report ng bangko, umiling siya. Elder abuse, sabi niya ng mahina. Pang-aabuso sa matatanda. Ito ang isa sa pinakamabilis lumagong krimen sa Pilipinas ngayon. At ang masakit, madalas, kapamilya ang gumagawa. Habang iniimbestigahan ng mga pulis ang record sa bangko, nakatanggap ako ng tawag. Isang tawag na nagbago ng lahat. Ang nasa kabilang linya ay isang matandang lalaki. Ang boses niya ay mahina pero matatag. Nagpakilala siya bilang Attorney Cruz. Siya daw ay kaibigan at abogado ni Lolo Roberto sa loob ng 40 taon. Elena, sabi niya, may iniwang bili ng lolo mo. Kung sakaling mamatay siya, ikaw lang ang dapat kong kontakin. Ikaw lang, wala nang iba sa pamilya. Agad akong pumunta sa opisina ni Attorney Cruz noong hapong iyon. Ang opisina niya ay lumana. Puno ng mga aklat tungkol sa batas, amoy papel at kape. Sinalubong ako ni Attorney Cruz. Matanda na siya, nakukuba na, pero ang mata niya ay puno ng kabaitan. Naglaro kami ng chess ng lolo mo sa loob ng 4 na dekada,
kwento niya habang pinapaupo ako. Siya ang pinakamatalinong tao na nakilala ko. Planado ang bawat galaw. Kaya noong lumapit siya sa akin 4 na taon na ang nakakaraan at sinabi niya ang ginagawa ng nanay mo, naniwala agad ako. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa mesa. Kulay asul, makapal, mabigat. Ginugol ng lolo mo ang huling 4 na taon niya para buuin ito, sabi ng abogado. Alam niyang walang maniniwala sa kanya habang buhay siya, kaya naghanda siya para sa oras na wala na siya. Nanginig ang kamay ko nang buksan ko ang folder. Sa loob, nandoon ang lahat, ang mga kopya ng peking power of attorney na ginamit ni nanay. Sa tabi nito, may example ng tunay na pirma ni lolo. Ang pagkakaiba ay maliit lang, pero kung titingnan mong mabuti, makikita mo. Ang mga loop sa letrang R ni Roberto, masyadong perpekto sa peke. Ang diin ng ballpen, masyadong pantay. Tinrace ito ni nanay, ginaya niya ang pirma. Magaling siya, naloko niya ang ibang tao. Pero hindi niya naloko ang verification system ng bangko. At lalong hindi niya naloko ang isang accountant. May mga bank statements din. At ang pinakamasakit ay ang diary ni lolo. Isang logbook na sulat kamay niya. Detalyado. Mayo 12, 2018, nawawala ang 50,000 pesos sa drawer ko. Sinabi ni Cora na ipinambili daw ng gamot ko. Pero wala naman akong bagong gamot. Agosto 3, 2019, may nag-withdraw sa ATM ko. Sabi ni Cora, nakalimutan ko daw na ibinigay ko sa kanya ang card. Pero hindi ko ibinigay. Alam kong hindi. Bawat pahina, bawat petsa, ay puno ng sakit. Nabasa ko kung paano siya unti-unting inubos ng sarili niyang manugang, kung paano siya kinulong sa kwarto, kung paano siya pinagbawalan humawak ng telepono. At sa dulo ng folder may isang sinumpaang salaysay, notarized statement. May tatak ng abogado. Binasa ko ang huling mga salita ni lolo. Nasa tamang pag-iisip ako. Alam ko ang ginagawa ko. Iniiwan ko ang ebidensyang ito sa apo kong si Elena. Dahil siya lang ang may tapang na gawin ang tama. Siya lang ang nagtatanong. Siya lang ang nakikinig. Nagtitiwala ako sa kanya na tatapusin niya ang laban na hindi ko kayang ipanalo habang buhay ako. Napahagulgol ako sa opisina ni Attorney Cruz, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit at dahil sa pride. Sa loob ng maraming taon, nag-iisa si lolo. Tinitiis niya ang pang-aapi. Tinitiis niyang tawaging ulyanin. Tinitiis niyang pagtawanan ng ibang tao. Pero hindi siya sumuko. Naghintay siya. Nagipon siya ng bala para sa akin. Bahagi 2, ang golden child at ang kumpanya ng kasinungalingan. Akala ko si Nanay Cora lang ang demonyo sa kwentong ito. Akala ko ang Kuya Rico ko ay walang pakialam lang, isang anak na tamad at puro yabang lang ang alam. Pero mali ako. Maling-mali ako. Kinabukasan, tumawag ulit si Detective Santos. May bago silang natuklasan. Miss Elena, sabi ng detective, sinundan namin ang pera. Tiningnan namin kung saan napunta ang mga ninakaw na pondo mula sa account ng lolo ninyo. Tumigil siya sandali at nakita namin na hindi lang ang nanay ninyo ang nakinabang. Bumilis ang tibok ng puso ko. Anong ibig niyong sabihin? Nakita namin ang koneksyon kay Rico Gross, ang kuya ninyo. Si Kuya Rico, ang golden child ng pamilya, ang laging pinagmamalaki ni nanay, ang laging naka-Amerikana, ang laging may bagong kotse, ang laging nagsasabi sa akin na maging praktikal. Hindi lang siya tumanggap ng pera, Miss Elena, paliwanag ng detective. Siya ang utak sa pagtatago nito. Gumawa pala si Rico ng isang shell company, isang pekeng kumpanya. Pinangalanan niya itong Garrett Holdings. Tunog sosyal, tunog negosyo. Pero wala namang negosyo. Ginamit niya ang kumpanyang ito para labhan ng pera. Money laundering. Dito ipinapasok ni nanay ang ninakaw na pera kay lolo at pinalalabas ni Rico na kita ito ng kumpanya para maging malinis, para magamit nila pambili ng luho. Magkano? Tanong ko. Magkano ang dumaan kay Kuya Rico? Tinatayang nasa 30 milyong piso, sagot ng detective. Napaupo ako. 30 milyon. Ang bahay ni Rico sa Alabang, ang mga sasakyan niya, ang mga investments na lagi niyang ipinagyayabang tuwing reunion, ang mga mamahaling relo niya,
Lahat ng iyon galing sa nakaw. Lahat ng iyon galing sa dugo at pawis ni Lolo. Kaya pala sinabihan ako ni Rico sa telepono na, hayaan mo na lang, Elena. Kaya pala sinabi niya na wala nang iniwan si Lolo. Kaya pala pinagtatawanan niya ako noong naghahanap ako ng alaala ni Lolo. Hindi siya nagpapayo bilang kuya. Pinoprotektahan niya ang sarili niya. Takot siya na mahalungkat ang baho niya. Siya ang tumulong kay nanay para ubusin ang pera ni Lolo. Ang mag-ina nagtulungan para looban ng isang matandang walang kalaban-laban. Pero hindi pa doon natatapos ang revelasyon. Sinabi ni Detective Santos na nag-background check sila kay Nanay Cora. Standard procedure daw at may nakita silang nakakakilabot. Noong 2002, namatay ang nanay ni Cora. Ang lola ko sa side ng ina. Ang lola ko na iyon ay may ipon din. Nasa 10 milyong piso. Nang masettle ang estate, walang natira. Naglaho ang pera. Naghinala ang mga kapatid ni nanay noon, pero wala silang napatunayan. Walang ebidensya. Ginawa na ito ni nanay dati. Ninakawan niya ang sarili niyang ina 20 taon na ang nakakaraan. At ginawa niya ulit ito kay Lolo Roberto. Kaya pala hindi nagtiwala si Lolo sa kanya. Alam ni Lolo ang history. Nakita ni Lolo ang pattern. Bilang isang accountant, nakikita niya ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Alam niyang mauulit ang kasaysayan, kaya naghanda siya. Sinabihan ako ni Detective Santos na kailangan kong makipagtulungan. Kailangan kong manahimik. Huwag mong aawayin ang pamilya mo, bilin niya. Huwag mong ipapahalata na alam mo na. Kailangan nating silang hulihin sa akto. Kailangan nating buuin ang kaso. 2 linggo akong magpapanggap. Kailangan kong umupo sa hapagkainan kasama ang mga magnanakaw. Kailangan kong ngumiti sa kanila. Kailangan kong makinig sa mga kasinungalingan nila. Linggo ng gabi, family dinner sa bahay ni nanay. Nagluto siya ng adobo, pero parang lasang abo ang pagkain sa bibig ko. Nakaharap ako sa kanila. Si Nanay Cora nagsasalita tungkol sa pagbebenta ng farm ni Lolo. Tuwang-tuwa siya dahil may buyer na daw. Si Kuya Rico, tumatango-tango habang nagte-text. Siguro ay naglilipat na naman ng pera sa pekeng kumpanya niya. Ang confident nila, ang yayabang. Sigurado sila na nakalusot na sila. Sigurado sila na nautunan nila ako. At sigurado sila na ang patay ay hindi na makakapagsalita. Pagkatapos kumain, hinila ako ni nanay sa gilid. Ang boses niya ay malambing, plastik. Alam ko anak na hindi tayo laging nagkakasundo, sabi niya. Pero pamilya tayo. Gusto ng lolo mo na magtulungan tayo. Pinigilan ko ang sarili kong sumuka. Ang kapal ng mukha, ginamit pa niya ang pangalan ni Lolo. Pinanatili kong blangko ang mukha ko. Oo naman, Nay, sabi ko. Pamilya tayo. Sa isip-isip ko, oo, Nay, pamilya tayo. Pero sa chess, kahit ang reyna ay pwedeng kainin ng simpleng pawn kapag nagkamali ng galaw. Tiningnan ko si Kuya Rico. Nakangiti siya, kampante. Hindi nila alam na sa ilalim ng mesang ito, hawak ko na ang ebidensya na wawasak sa kanila. 2 linggo na lang. 2 linggo na lang at babagsak ang mga hari at reyna ng kasinungalingan. 2 linggo. At si Lolo? Alam kong nanonood siya. At alam kong naghihintay siya sa checkmate. 2 linggo. Iyon ang pinakamahabang 2 linggo ng buhay ko. Sabi ng mga pulis, kailangan kong umarte. Kailangan kong magpanggap na walang alam. Kailangan kong maging plastic sa harap ng sarili kong pamilya. Tuwing linggo, umuuwi ako sa bahay ni Nanay Cora. Nakikita ko siyang nakangiti, nagluluto ng kare-kare. Nagkukwento tungkol sa retirement niya sa Europe gamit ang pera mula sa pagbebenta ng farm ni Lolo. Si Kuya Rico naman, laging nagyayabang tungkol sa bago niyang kotse. Habang kumakain kami, gusto kong isuka ang pagkain. Gusto kong tumayo at isigaw sa mukha nila na, alam ko na ang lahat, alam ko na magnanakaw kayo. Pero naalala ko si Lolo. Naalala ko ang chess. Ang sabi niya, huwag kang titira hanggat hindi sigurado ang checkmate. Kaya ngumiti lang ako, tumango, at naghintay. Dumating ang tawag noong Huwebes ng umaga. Si Detective Santos. Ang boses niya ay kalmado pero may halong excitement. Elena, sabi niya, ngayon na, papunta na kami.
7:00 ng umaga, nasa bahay si Nanay Cora. Naka-bathrobe pa siya. Hawak ang kanyang tasa ng kape. Siguro ay iniisip niya kung saan siya magbabakasyon. Biglang kumatok ang mga pulis. Hindi lang isa, isang buong team. Nang buksan niya ang pinto at makita ang mga uniforme at ang warrant of arrest, gumuho ang mundo niya. Wala na ang mataray na Doña Cora. Ang natira na lang ay isang takot na babae. "Nagkakamali kayo?" sigaw niya. Dinig na dinig daw ng mga kapitbahay. "Wala akong kasalanan. Ang biyenan ko ang may sira sa ulo. Pinapapunta niyo ako sa kulungan dahil sa sumbong ng isang ulyanin?" Pero hinarap siya ni Detective Santos. "Ma'am," sabi ng detective, "mayroon kaming 4 na taon ng ebidensya, may bank records, may diary, at may statement galing sa lolo na tinawag niyong baliw. Hindi ito pagkakamali, ito ay hustisya." Pinasok siya sa police mobile habang nakatingin ang buong barangay. Ang kahihiyan. Ang hiya na iningatan niya buong buhay niya, nawala sa isang iglap. Sa kabilang banda ng lungsod, sa Makati, nasa kalagitnaan ng meeting si Kuya Rico. Nakasuit, nakatay. Kausap ang mga investors, nagpepresenta ng graph sa projector. Bumukas ang pinto, pumasok ang mga pulis, namutla si Rico. Parang papel. Sinubukan niyang magtapang-tapangan. "Anong ginagawa niyo dito? Tatawagan ko ang abogado ko." Pero hindi nakikipagnegosasyon ang mga pulis sa kriminal. Pinusasan siya sa harap ng mga katrabaho niya, sa harap ng boss niya, sa harap ng mga kliyente niya,